Opisyal na pipirmahan ng Rusya at Estados Unidos sa Biyernes, Mayo 5 ang kasunduan sa pagtatayo ng tunnel sa ilalim ng Bering Strait na mag-uugnay sa Alaska at Chukotka. Ipinahayag ito ng espesyal na kinatawan ng presidente ng Rusya, Kirill Dmitriev. At syempre, ang pahayag na ito ay nagdulot na ng alon ng mga pangungutya dahil mula pa noong 1996 pinag-uusapan na ang proyektong ito ng tunnel at kailangan ng mga Ruso na maipakita ang kahit anong tagumpay. Kahit siguradong walang tunnel, di ko pa rin minamadaling tumawa ng ngalakas dito. Sa kasama ang palad, patuloy pa rin pinipilit ni Trump at Putin ang mga proyektong magpapalapit sa kanilang mga bansa. Ito ang hindi napapansin pero malaki ang pinsala sa diplomasya ng Ukraine. Kailangan natin itong pag-usapan. Halimbawa, inalis ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang mga parusa sa langis ng Russia. Ipinaliwanag ng kalihim ng Estado kung bakit mahalaga ang dialogo sa mga Ruso at sa Russia sa kauna-unahang pagkakataon mula na magsimula ang digmaan, ang malawakang digmaan laban sa Ukraine, nagsimula na magpadala ng mga package mula Amerika. Magkakaroon ng propagandistang friendly hockey match ang Russia at Estados Unidos. At si Donald Trump ay nagpadala ng kanyang sugo sa Economic Forum sa Petersburg na ngayon ay nag-aabot ng regalo mula kay Donald Trump sa mga Ruso, isang Orthodox na ikona mula sa Alaska. Siyempre, may iba pang bahagi ang kwentong ito. Habang abala ang Kremlin sa paglinlang kay Donald Trump, inihayad na sa sinakop na Crimea na wala ng gasolina para sa mga sibilyan ngayon at sa mga susunod na araw. Pipirma ang Russia at Estados Unidos ng kasunduan para gumawa ng lagusan sa pagitan ng Chukotka at Alaska. Ngayong araw, inanunsyo ito ng espesyal na kinatawan ng presidente ng Russian Federation, Kirill Dmitriev. At ngayon, ang propaganda ng Russia ay todo sigaw na tungkol sa malalaking tagumpay na naabot ng diplomasya ng Russia. Pero hayaan ninyong ibigay ko agad ang sinabi ni Dmitriev para maging malinaw kung ano talaga ang nangyayari. Bukas magkakabalita tayo at pipirma ng kasunduan para ipangpatuloy ang pagdidisenyo ng lagusan, kaya magkakaroon ng lagusan. Ginagawa natin ang pagdidisenyo ng lagusan at ito ay magiging isa sa mga malalaking proyektong pang-infrastruktura sa pagitan ng ating mga bansa. Oo, tamang narinig ninyo. Pipirma ang Rusya at Estados Unidos ng kasunduan para sa disenyo ng lagusan sa ilalim ng baybayin na kipot. Magbibigay ako ng halimbawa ng mega proyekto ng mga Ruso para makita niyo yung maliit lang ang balitang ito. Ang gas pipeline na lakas ng Siberia 2 papuntang China mula Rusya ay dinisenyo na ng mga Ruso ng mahigit 10 taon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila masimulan ang konstruksyon. Tungkol naman sa tunnel sa pagitan ng Alaska at Chukotka, mahalagang ipaalala na ang proyekto ng pagtatayo ng tunnel na ito ay aktibong pinag-uusapan na mula pa noong 1996. Noon 30 taon nang nakalipas noong 1996, naglaan pa ang Estados Unidos ng budget na $10 milyong para sa pag-aaral ng proyekto. At sa Anchorage, Alaska, ginanap ang unang pagpupulong ng working group para sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa na tinawag na Malayong Silangan ng Rusya at Kandurang Baybayin ng Estados Unidos. Aktibong itinulak ni Chernomyrdin ang proyekto pero natigil din ito kalaunan. Bumalik sila sa ideya noong taong 2025 nang lumipad si Putin papuntang Anchorage para makipagkita kay Trump. Ayon sa mga pagtataya, ang halaga ng pagtatayo ng tunnel na may habang humigit kumulang 112 kilometro ay aabot sa $68 bilyong. Pero may isang bagay na hindi malinaw. Bakit kailangan ng mga Amerikano ang tunnel na ito? Ano ang tunay na layunin at estratehikong plano nila? Para maintindihan ninyo ang kabaliwan ng ideyang ito, magbibigay ako ng numero. Ang kabuuang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Rusya para sa buong taong 2025 ay umabot lamang sa mahigit $4 na bilyong. Iyan ang kabuuang kalakalan, lahat kasama na. 4 na bilyon, ibig sabihin, ang halaga ng tunnel ay katumbas ng 17 taon ng kalakalan ng dalawang bansa. Para saan pa nila kailangan ng tunnel? Kailangan ng mga Ruso ng tagumpay, kaya nila ito ginagawa. Gusto ko pa ring bigyang pansin ito. Unti-unti, kahit maliliit na hakbang, ay binubuo ng mga Ruso ang mga batayang pang-impormasyon at iba pang kondisyon para buhayin muli ang ugnayan sa Estados Unidos. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Kamakailan sa Kongreso ng Estados Unidos, sinabi ni kalihim ng Estado Marco Rubio na hindi niya alam ang pagpapadala ng delegasyon ng Amerika sa St. Petersburg para sa Economic Forum ni Vladimir Putin. Dumating talaga sa Petersburg ang tagapangulo. Si Rodney Cook ang tagapangulo ng White House Commission para sa pinungsining.
At itong si Cook ay agad na nagpasaya sa propagandang Ruso. Ipinasa ng kinatawan ng White House sa mga paring Ruso ang kopya ng milagrosong ikona ng Birheng Maria mula Alaska. Binigyang diin niya na ito ay naging tugon ni Donald Trump matapos ibigay ni Vladimir Putin sa isang lokal na simbahan sa Alaska ang ikona ni San German ng Alaska noong kanyang pagbisita roon. Ngayon, panurin niyo lang at pakinggan ang sinabi ni Rodney Cook. Kahit nakakatawa ang posisyon niya, opisyal pa rin siyang kinatawan ng White House. Kaya nga, nung inabot niyang ikona, sinabi niyang isang bagay na, pasensya na, pero talagang sobrang baba na nito. CP. Nakakaantig ang damdamin ni Vladimir Putin at ang mga panalangin sa puntod ng mga sundalong Sobyet. Ramdam ko rin ang kapayapaan sa kanyang puso. Namangha ako sa pagbisita ni Pangulong Putin sa Alaska, kung saan nagbigay siya ng ikona ni San German sa simbahang Ortodokso. Iminungkahi ni Pangulong Trump na suklian ko ang kilos na yon. Oo, ulitin ko, ito ay opisyal na kinatawan ng White House, nakakita ng kapayapaan sa puso ng kalbong, mabangis at madugong diktador na ito. Pero kung pinag-uusapan na natin ang tungkol sa Economic Forum sa Petersburg, si Rodney Cook ay hindi lang ang nag-iisang Amerikano doon. Ayon kay Robert A.G., pinuno ng American Chamber of Commerce sa Russia, magkakaroon ng friendly hockey match sa Moscow sa unang araw ng Hulyo sa pagitan ng mga koponan ng Russia at USA. Umaasa si AG na ang laban na ito ay makakatunaw ng yelo sa relasyon ng USA at Russia. Siyempre, huwag din natin kalimutan ang hockey. Masaya akong ipahayag na magkakaroon tayo ng unang hockey match. Para ipagdiwang ang ika-250 anibersaryo ng Estados Unidos at sa ika-1 ng Hulyo, gaganapin ang hockey match sa Moscow. At umaasa kami na sa ganitong paraan ay makakatulong din kami na matunaw ang yelo na namamagitan sa atin ngayon. Bukod pa rito, nalaman na muling ipinagpatuloy ng Russian Post ang paghahatid ng mga padala mula Amerika matapos ang 4 na taon. Ipinagpatuloy ng postal operators ng dalawang bansa ang pag-aangkat ng mga padalang koreo na itinigil noong 2022. Dumating na rin ang unang batch ng padala mula Amerika sa Russian Federation. Sa ganitong paraan, hindi na malaya na muling nagkaroon ng akses sa pamilihan ng Amerika ang mga hindi sibilisado at maruruming Ruso. Ganito unti-unting nawawala ang isolasyon. Ito na ang sukdulan. Binigyang diin ni Marco Rubio ang halaga ng pagpapanatili ng ugnayan ng Estados Unidos at Rusya. Sa kanyang palagay, magiging mas magkaibigan ang mga ito pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Sa ganitong maliliit na bagay na tila walang halaga, mahalaga para sa diplomasyang Ukrainyano na bigyang pansin ito. Dahil ito mismo ang unti-unting sumisira sa imahe ng mabangis na Rusya bilang isang mabangis na agresor. Nagsimula na ang pagpapadala ng package at palitan ng ikona. Sabi ng White House representative, nakita niya ang kapayapaan sa mata ni Vladimir Putin. Magdaraos na rin sila ng hockey match at iba pa. Mga maliliit na bagay lang, pero malaki ang epekto nila. Tatapusin ko ang episode sa kabilang panig ng medalya. Habang sinusubukan ng Kremlin na ayusin ang relasyon sa koponan ni Trump, kahit sa ganitong paraan, sistematikong ipinapatupad ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang kanilang mga matitinding parusa laban sa mga mananakop. Sa nasakop na Crimea, ipinagbawal ang cash na pagbili ng gasolina ng ilang araw. Noon, nagpatupad sila ng mga espesyal na kupon para sa pagbili ng gasolina. Pero ngayon, ayon sa tinatawag na pinuno ng Crimea na si Aksyonov, at ito ang kanyang sinabi. Wala nang mga kupon para sa gasolina na malayang mabibili at sa mga susunod na araw ay wala pa ring magiging available. Sa mga naunang kupon, 20 litro lang ng gasolina ang pwedeng ibenta kada tao. Sa bawat gasolinahan, magbabantay ang mga kinatawan ng munisipyo at ahensya ng republika para itala ang mga plaka ng sasakyang gumagamit ng kupon upang maiwasan ang espekulasyon. At ang mga limitasyong ito ay ipinatutupad dahil sa matinding kakulangan ng gasolina na nararanasan hindi lang sa Crimea kundi pati sa ilang bahagi ng Russia. Dahil ito sa pag-atake ng sandataang lakas ng Ukraine sa mga infrastruktura sa pagpipino ng lanis at logistika. Ang mga Ukrainian na drone ay halos kontrolado na ang kalsadang R-200 at 80 na tinatawag ng mga Ruso na Novorossiya na dating tinuturing na koridor na panlupa mula Rostov-on-Don papuntang Crimea. Dito ko ilalagay ang ellipsis. I-share ang opinion at konklusyon sa comment sa episode. Mag-subscribe, pindutin ang bell at mag-like.
Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta. Mga kaibigan, paalala na may YouTube channel na ako na sa wikang Ukrainian lamang. Kaya kung gusto ninyong makatanggap ng impormasyon sa wikang Ukrainian, ang link ng channel na yon ay nasa description ng video na ito. Bisitahin ninyo at siguraduhing mag-subscribe. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.